Mga kapuso, mahigit 2 dekada matapos mabulgar, tuloy pa rin pala ang kalakaran ng pagbebenta ng bato o kidney dito sa Pilipinas. Pero ngayon, kahit online, meron na rin. Aba, lahat yata na-add to cart na, no? Yan ang pag-usapan natin kasamang kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Good morning. Grabe naman ang add to cart na yan. Diba? Pero Lahat mukhang ganyan online, talaga ang nangyayari. Oo, naalok online. Ano ba ang batas, Attorney, na nagre-regulate tungkol sa mga organ donation, kung meron man? Meron nga ba? Well, ang tungkol sa mga donation, may specific na batas dati pa, noong mga 1992, yung Republic Act 7170, or ang Organ Donation Act. Pero ito yung mga organ donation mula sa mga brain dead na, o yung mga namatay, bagong kamamatay lang. Wala siyang mention tungkol sa pagkuha ng health ng organs mula sa healthy living individuals, kumbaga. Dahil mahirap naman, di ba? Heart donation, hindi pwede, di ba? Kung buhay pa ang donor. Pero dahil nga yung kidney, malaki ang demand. At dalawa naman daw ang kidney, usually ng bawat tao, maaari pa rin mabuhay kahit mag-donate. Naging popular ang mga kidney transplant. So para sa mga ganitong donation, ang sinusunod natin ngayon ay yung mga DOH rules and regulations tungkol dito na sumusunod sa mga prinsipyo ng World Health Organization. So internationally, talaga ang policy na sinusunod ay ang mahigpit na pagbabawal sa pagbenta ng mga organs. Dapat ito ay libre at sinasabing altruistic, di ba? Usually, ang encouraged yung mga donation between members of the same family o sa mga magkakamag-anak. Pero pinapayagan din ang mga donasyon sa mga hindi magkakamag-anak, basta may emotional bond sana. Ibig sabihin, halimbawa, matalik na magkakaibigan, yung magnobyo o magnobya, di ba? Or yung mag-fiancé. Ito ay altruistic. Ibig sabihin, yung donor talagang mapagbigay, mabait, at gusto lamang tumulong. Basta bawal yung pagbibigay ng bayad o yung pangkabuhayan showcase package. Kasi kung minsan hindi cash ang binibigay, pero yung mga paaaralin yung mga anak, etc. Pati daw yon actually hindi pinapayagan. Pero base sa rule, dapat out of the kindness of your heart ang bibigay ng organ. Pero malayo yata sa katotohanan. Pero parang yan. maraming ganun. Nako, Attorney, paano naman kung may middleman? May middleman na humahanap ng bibili. May pananagutan din ba yun na may kaibahan ba kapag online naman yung bentahan? When yung middleman na to, yung recruiter, kumbaga, na naghahanap ng magdo-donate at ang bibili ng kidney, sila ang malinaw na may nilabag na batas, na may nakalaang kulong at fine. Sila yung mga nag-a-advertise nga na makakakuha sila ng willing donor pero may bayad. At meron silang komisyon, di ba? May komisyon. At dahil nga ang internet ay nandyan, marami nang makikita ng mga nag-a-advertise ng kidneys for sale. Ang mga middleman o recruiter na to, usually, pumapasok sila dun sa mga vulnerable and poor communities natin dahil dito sila usually nakakahanap ng mga nagigipit, nangangailangan, at madaling makumbinsin na mag-donate in exchange for fast money kasi medyo malaki ang willing ibayad ng mga nangangailangan ng kidney. Alam natin, napakamahal at napakahirap ng dialysis, di ba? Which is why people really opt for an organ donation. Pero ang ganitong recruitment ay isang krimen sa ilalim ng anti-trafficking laws. Usually, ang trafficking, naririnig natin in relation to mga kababaihan for prostitution or labor. Or for mga scamming. Bata, for scamming. Mga bata for child pornography or child labor. Pero yung trafficking, pinagbabawal din kung ito ay recruitment para makunan ng organs for donation and transplant. At sa ilalim ng Republic Act 9208, ang anti-trafficking law, yung recruitment para sa ganyang purpose may kulong na 20 taon at fine na 1 to 2 million pesos. Pero kung ito ay ginawa through the internet, ayon sa Republic Act 11862 na bagong batas, ito ay qualified trafficking at life imprisonment ang penalty at may fine ng 2 to 5 million pesos. So mas malaki talaga yung epekto ng mga nag-i-internet. Yung mga bumibili ba ng organ attorney at yung tao mismo na kinukuha ng kidney, may pananagutan ba sa batas yung mga ganitong insidente? Well, parang wala naman ako nakitang ganyang parusa sa ilalim ng batas. Actually, mahirap naman. Wala bang kung anti-fencing law? ikulong- Anti-fencing Mahirap naman kung ikulong pa natin yung nangailangan ng kidney, may sakit na nga, ikukulong pa natin at matutuluyan talaga yung mga yan. Kasi yung mga kidney transplantees, kailangan malinis ang kapaligiran, bawal magkasakit, at kuminsan nga, they have to be in isolation. Correct. Alam mo naman ang sitwasyon ng ating mga kaluluwan.
Ganon din sa persons. nagbenta ng kidney, iisa na lang ang kidney niya, ikukulong pa natin. So, ang maliwanag na may pananagutan sa batas, ito nga ang mga trafficker. At yung mga doktor at mga ospital na pumapayag na magsagawa ng transplant na hindi sinisigurado na ito ay hindi isang kaso na ipinagbabawal no organ donation. So sa mga doktor, maaari silang matanggalan ng lisensya at ganoon din sa mga ospital na maaaring mapasara at tanggalan ng lisensya to operate kung mapapakitang sila ay nag-allow ng illegal organ donation and transplant. Right. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming And salamat din. Happy Happy weekend! Ayan.